Hello. Hello po, Jackson. Good morning Hi. po. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Ang lakas ng boses mo, siguro laki ng baga mo, no? What's your name? Camille po. Camille. Hi, Camille. Hello po. How do you spell Camille? P-A. Ay, M-I. yung normal. Apo. Kasi may mga Camille na ngayon na ano no, na ang tawag nito na K. Opo. Ilang taong ka na, Camille? 32 po. 32. Naku, matanda ka sa akin ng 8 taon. O, subukan mo kumontra. Nasaan ka ngayon, Camille? Nasa Lucena City po. Lucena. Quezon po. Lucena. Okay. Diyan ka talaga nakatira o tinawag ka ng pag-ibig dyan? Hindi po. Lumipat po kami dito. Pero hanggang dito po talaga kami sa Quezon Province. Tapos dito po kami nakakuha ng bahay. Okay. Ang asawa ko. May asawa ka na. Apo. Ilan na anak nyo? 2 po. Ilang taon na yung panganay? Isa pong 10 at isang 3. Isang 10 tsaka isang 3. Yes po. Laki ng agwat, ha? Opo. Ano, family planning o tinamad kayo? Hindi pa, Jackson. Wala kaming budget. So family planning. Kaya, yes. Good. Kaya, Anyways. akalang nasundan. May balak pa kayong mag-anak? Hirap ng buhay, Papa Jackson. So wag muna. Opo. Sabagay. Ako, ilan ba anak ko? Dami kong anak, eh. Isang tao, tapos parang ilang hayop yung anak ko. Mayaman ka naman Hindi, kasi, Papa Jackson. 3 pusa, 6 na aso. Mga anak ko kasi mga yun. Mahal din mag-finance nun. Pero ang kaligayahan ko kasi mga yun, eh. Oo naman po. Anyways, ano ang paglilingkod ko sa'yo? Hindi ko alam pa, Jackson, saan ako magsisimula eh. Pero there's something in me na feeling ko talaga magiging okay ako pag nakausap kita. Naku, na-pressure ako. Hindi, ganun kasi talaga eh. Kaya ang kulit ko, di ba? Yun. Okay. Jackson, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero hindi kong sanga-sanga na lang po. Tulungan nyo na lang po ako. Alright. Tell me your story and I'll try my best. Thank you po. Jackson, kasi to, na nag-start to siguro somehow nung nagtawag po ako sa inyo dati yung May 10, 2024. Tumawag ako sa inyo kasi nagkaroon ng cheating yung asawa ko. So 2 years ago. Yes po. Sinabi ko sa inyo na ang bait-bait talaga niya. Wala akong masasabi sa kanya. Siguro nung panahon na yun, gulat na gulat ako kung paano niya nagawa yun, gano'n. Mahirap yan. Very unexpected, di ba? Yes po. Tapos, sinabi niya po sa akin na may mga sadya naman talagang somehow isanay na gumagawa at merong nagkamali lang. Sa katapusan po, hindi niya naman po pinayo na maghiwalay kami, gano'n. Tapos, gumaan ng sobra yung ko. Nagkaroon ako ng enlightenment that time. Pero, as time goes by, hindi ko alam, Papa Jackson, na unaware din po ako na ganun pala siya kabigat para sa akin. Nag-relapse Akala ka. ko lang,
okay lang ako, gano'n. Mm. Tapos pa Jackson, last week lang, diagnose ako ng severe depression. Nagpa-check up ka sa Tapos doktor. yes po, yes po. Tas pinapaliwanag ng doktor na do'n nag-start 'yun, Mm. do'n nagmula. So sabi ko, hala, pa Jackson, alam mo ba na nagsanga-sanga siya in a way na alam mo po yung nandun yung, hala, nakatapos ako, pero hindi ko ginamit para sa'yo. Somehow Papa Jackson, para din naman talaga sa sarili ko, pero pinapakinggan ko siya every time na sasabihin niya na, "Mami, mag-stay ka na lang sa mga bata kasi ang mga bata kailangan ka nila." Na naniniwala naman po talaga ako. Nagkaroon ako ng takot, Papa Jackson, na, hala, saan ako? Kapagka iniwan mo ko, may gano'n po, papaano ako? Ano bang tatanggap sa'kin na mula't simula wala akong nasimulan para sa sarili ko, ganyan po. Tapos may mga pagkakataon sa'kin na gusto kong isumbat sa kanya na parang lahat naman inibigay ko sa'yo. Tapos ngayon, bigla po kasi siyang nagkaroon ng ano, ng pressure sa trabaho niya ngayon sa barko. Kasi yung promotion na dapat makuha niya, hindi binibigay. Parang alam niyo po yung nandun na siya, naka-line up na siya, ta's biglang kakausapin po siya na, "Ay, ito muna si gan'to, kasi matanda na 'to, pagbigyan muna natin." Naiintindihan po namin, pero andun na rin yung nape-pressure siya. Tapos may pagkakataon na bigla po siyang, "Mami, hindi ko muna kayang makipag-usap ngayon." Hala, bakit kasama ako? Parang ganyan, parang ganyan po. Kasi ayun, ang hirap para sa'kin, nun po ako parang sumabog. Kaya kinailangan ko po talagang magpatingin. Kaya Mhm. sabi ko, ano ba 'to, midlife crisis ba 'to? Na parang kine-question ko na yung sarili ko kung bakit andito ako ngayon, ba't di ako sumubok ng mga bagay-bagay. Gaano katagal na kayong mag-asawa? Um, Nagsama po kami since nung nagkaroon po kami ng anak. Bale mag-e-11 na po kaming magkasama talaga. Pero 17 years na po kami together. Hmm. Ayun po, tapos ano pa ba, na nung nakaraan po kasi, nahirapan ako talaga nung sinabi niya sa'kin na ano, na parang ako yung kauna-unahan na ayaw mong kausap. Kasi nakikita ko po siya, na Mm. nakikita ko po siya na 'pag 'pag kumakain tumatawag naman po siya. 'Pag kumakain, kaharap yung mga kasamahan niya, nakikipagkuwentuhan siya, pero parang ako, hala, nasaan ako dun? Bakit kung may hindi Anong work ni kakakausap, mister? ano po siya, seafarer po siya sa cruise ship, Okay. Okay. yun. Pero all in all, okey naman po siya hanggang no'n naman pong nakita niya ako na ganito na, "Oh, daddy, kailangan ko magpatingin kasi ganito, ganyan na ang nararamdaman ko, hindi na ako nakakatulog." Parang napaka-ano naman po niya na, "Sige mami, patingin ka." Somehow naisip ko, Papa Jackson, na, hindi naman siya nanlamig, pero siguro na nag-put din ng pressure sa kanya na kailangan ko
Kesyo kailangan ko ng kausap, kailangan ko na parang nabigatan din siya. Tapos Papa Jackson, later on, na-realize ko na awang-awa ako sa kanya. Lungkot na lungkot ako kasi Papa Jackson, nakapagsalita na siya sa akin ng, Mami, napapagod kasi ako. Napapagod ako makipag-usap. Sorry, Mami, pero lagi na lang kasing ikaw. Lagi na lang kasi kitang kailangan i-reconsider kada tatawag ako sa'yo. Kaya na parang ayaw ko muna ng kausap kasi Papa Jackson, piniga ko siya na parang, bakit ako? Bakit ako yung unang-una mong hindi kakausapin? Sa lahat ng tao, ako, ganyan. Pero yun nga, Papa Jackson, lumabas sa kanya yun. Tapos alam, Papa Jackson, nagkaroon ako ng realizations na, ayun, nalungkot ako na parang sa buong 2 taon, lagi nga naman na ikaw yung nanunuyo, ikaw yung kada araw tatanungin mo ako ng kumusta ang araw mo, Mami? Mami, anong kinain nyo? Mami, nasan yung mga bata? Ganyan po. Ayun, Papa Jackson, sobrang lungkot ko. Dahil sa 2 taon, nagpakain pala ako sa galit, nagpakain pala ako sa lungkot. Hindi ko na siya napansin na, kailangan pala niya ako. Kailangan ko pala na hindi araw-araw ako yung, kasi Papa Jackson, nagkaroon ako ng entitlement na, ay hindi, may kasalanan ka, di ba? Pagdusahan mo hanggang kailan ko gusto. Yung parang ganun. Na-realize ko, mali po talaga ako. Sobrang mali ako. Nalulungkot ako sa ginawa ko sa kanya na sa kagustuhan niyang mapatunayan na hindi na siya uulit, hindi na siya gagawa ng kahit anong makakasakit sa akin. 2 taon kong dinala yung sakit, yung galit. 2 taon din niyang dinala yung bigat. Naaawa po ako sa kanya. Na alam ko yung bigat ng trabaho doon. Kasi Papa Jackson, makikita mo talaga siya. Pagtawag niya sa akin, talagang pawis na pawis siya. Ganun. Kaya, yun po, hanggang doon na lang yung awa ko sa kanya na aayusin ko to, Daddy. Babaguhin ko. Hindi ako papayag na masira tayo sa ganito. Siguro po, nakatulong din talaga na nung nagpatingin po ako, medyo siguro tulong na din ng mga gamot. Kumalma po ako Kasi, pero Papa Jackson, 2 taon. Grabe din yung tiniis niya. 2 taon na araw-araw. Hindi naman araw-araw, pero kada mati-trigger ako, parang kailangan ko magsungit sa kanya. Kasi nga, nasa puso ko yung, di, may kasalanan ka. Parang ganyan. Maling-mali po ako doon. Sana po hindi ko ginawa yun. Okay. Sana mas maaga ko po naisip. Oh well. Anong matutulong ko sa'yo? Alam ko, Papa Jackson, na pagka may narinig ako sa'yo, mas magiging mabuti ako. Bigla ako na pressure kasi galing ka ng doktor eh. Hindi Pero alam mo, Papa Jackson, there's something in me na alam ko sa sarili ko
hindi ko kailangan tumawag sa'yo kung hindi kita kailangan. Hindi ako makukulit sa'yo kung hindi kita kailangan. Okay. Ready? Yes po. Okay. Number 1, you do not have to blame yourself for feeling the way you felt for 2 years. Hindi mo man ginusto yan eh. You were just reacting to something that was done to you. Hindi mo kailangan magsisi na 2 taon, dapat noon pa. No. You were going through your own healing process. So that was okay. Niloko ka niya eh. And you forgave him. I'm sure I told you this nung kausap kita noon. Yes po. That yes po. pag may 2 taong nagmamahalan, may isang nagloko at may nagpapatawad, hindi lang yung taong nagloko ang may gagawin. Kahit yung nagpapatawad, may i-adjust yan. Maybe, in your case, it took you 2 years to say na, well, burden na itong nararamdaman ko and I think I need to move on. So, wag mong sisihin ang sarili mo that it took you that long. But let's just be glad that you have now come to the turning point and you've realized it. Maybe this is the beginning of the rest of your life. Baka eto na yon. So I don't want you to feel that it was your fault that you felt the way you felt. That's number 1. Number 2, yung sabi mo kanina na yung promotion niya, di ba? Opo. Tapos sabi niya, ayoko muna ng kausap. Tama? Opo. You actually, you ang ginawa mo doon, Camille, you've blown it out of proportion. Number 1, it has nothing to do with you, per se. Opo. Hindi ko sinasabi na hindi ka kasali sa success niya. Ang sinasabi ko lang, ginawa mong tungkol sa'yo, tungkol sa kanya yun eh. Ang sabi lang naman niya ay, wag mo muna akong kausapin. Ang sagot mo, sa lahat ng tao, ako yung pinakaunang ayaw mong kausapin. Ang layo na. Hindi na tungkol sa kung, because, at some point, ang lalaki kasi binubuo kami ng pride tapos konting tao. Alam ba yun? Tinamaan yung pride niya, hindi nakuha yung promotion na gusto niya. So, he has his own way of dealing with that himself. But when you made it about you, wala na siyang pwedeng isagot sa'yo doon. Kasi ginawa mong tungkol sa'yo eh. Tungkol sa kanya yun eh. Di ba? It could have been nicer kung ang sinabi mo sa kanya ay, okay ka lang ba? Hayaan mo next time. Makukuha mo rin yan, masipag ka naman. O pag ready ka ng pagkwentuhan yan, dito lang ako. It could have been that eh. Pero hindi. Ang ginawa mo tungkol sa'yo. So now, ang problema niya, hindi na yung perceived failure niya. Ang problema na niya, ikaw na ulit. But you know what, Camille? I think the universe is so mysterious that sometimes some things happen for profound reasons. Kasi imagine mo, kung hindi siya nag-fail doon, hindi naman sa kinakatuwa natin, no? Pero kung hindi siya nag-fail doon sa promotion na yon, hindi ka kasi ang domino effect nun, hindi ka makaka-realize na teka lang, sobrang na pa rin 2 taong bit-bit ko to. Di ba? Hindi ka aabot dun eh. Maybe now you are realizing that when you keep on carrying the burden of his mistake from 2 years ago, hindi na lang siya ang pinapahirapan mo eh. Sarili mo na eh. So I think this is I don't see any problem here. I think this is a wonderful development.
gugulo ng kaunti, but it gave you the time, the reason, the rationale to be pragmatic, to be pragmatic and talk about it, which you're doing now. Ang sarap ng marinig sa'yo di ba, na parang dapat noon pa, pero hindi mo para i-blame yung sarili mo sa part na yan. Kasi hindi mo naman ginusto yun naloko ka naman talaga Opo. Di ba? And be proud of yourself. Nung time na niloko ka niya, you saved the family by forgiving him. Kasi nung time na yun, call mo na yun kung makikipaghiwalay ka di ba? Opo. But you have chosen to forgive him. Of course, the pain that he caused you when he cheated on you, that will never go away. Yun ang katotohanan ng cheating. That will never go away. It will always be there. Pero alam mo, pag tuluyan nyo nang nabitawan yung pain, it becomes a negligible part of a conversation. Pwede nyo nang maging biruan yun. For now, wala pa kayo doon. Opo. Pero you're getting there. The fact that I heard what I heard from you tonight, papunta kayo doon But tonight, I don't think that's the real problem. Hindi yan ang problema ngayong gabi. Can I tell you what's the problem tonight? Yes po. Yeah. The problem tonight is your paranoia of not achieving anything for yourself. Oo nga po. Diba? Yun din po yung itatanong ko Yeah. Doon na naintindihan kita sa part na yan. Nandun yung paranoia mo yung paano pag iniwan ka niya, saan ka pupulutin? Opo. So sa part na yun, naiintindihan ko. Alam mo, in every relationship, someone will have to make a sacrifice. He's making his own version of sacrifice. You're doing your own share of sacrifices. Pareho kayo It just so happen, di ba, that your sacrifice caters to the growth of your kids. His sacrifices caters to his growth and to the welfare of the family. So hindi ka mali when you said, paano ako? You know, when you become a mom, the fulfillment of your person becomes the fact that you are raising little people. Opo. And you're doing great. Alam mo, hindi man ngayon, pero one day babalik ka sa pagtatrabaho pag hindi mo na kailangan bantayin yung mga anak mo. But right now, situation calls for you to be around your kids. Unless kaya mo tumanggap ng racket here and there, may mga VA naman, hindi mo kailangan malis ng bahay. Opo. Unless kaya mong gawin yon para kahit papano, you can experience another ecosystem. May kausap kang iba. Pwede yun. That's okay. And of course, that will have to be in congruence with your husband. Ano ba yung incongruence? Bakit naghahanap ako ng mga English na malalalim dito? Dapat aligned kayo. Yun, incongruence. Dapat aligned kayo. Nakakatuwa naman siya pa, Jackson, kasi talaga namang lahat-lahat isusuporta niya sa'yo. Lahat-lahat ibibigay niya sa'yo. Gano'n naman po siya. Talaga lang po siguro ngayon na tawag ng pangangailangan na wala naman din po talagang titingin sa mga bata. Yes. O hindi ako lang din. Yun ang hinihingi ng pagkakataon no? Opo. Alam mo, Papa Jackson, nakakatuwa yun. Hindi niya, never siyang nagsalita ng, alam mo po yung pagod ako in a way na mafe-feel mo na kailangan mong mag-guilty na pagod siya. Hindi po. Napakabait po niya. Wala po talaga akong masabi sa kanya. Never po, sa tagal nang nagtrabaho siya para sa amin, never mo siyang maririnig
na napapagod siya sa paraan na, alam mo po yun, Papa Jackson, may mga pagkakataon kasi na, o siguro baka sa TV ko lang napapanood. Sa Kaka-YouTube nyo yan, pelikula ha? lang. Kaka-YouTube nyo yan. Talaga kayo. Hindi, Papa Jackson, di ba? Merong salita na pagod na ako, pero mas malalim yung kahulugan. Ganun. Kaya hindi. Pag sinabi niyang pagod siya, yung katawan niya yung pagod lang. Natutuwa po ako sa kanya. Gusto ko po talaga na somehow marinig niya kung gaano. Pero lagi ko naman po sinasabi sa kanya, thank you sa lahat, ganyan. Talaga lang po ako na rin yung may diferensya pag minsan. Well, it's good that I hear that from you. Kasi alam mo, pag nakakaamin tayo ng kasalanan natin, di ba, that's a signal that we want to improve ourselves. Alam mo kung ano maganda sa kwentuhan natin ngayon? Yes po. Ako, I can confidently say that the hardest part is over. Salamat naman, Papa Jackson. Kasi Alam mo, napatawad Papa mo na Jackson, siya eh. Nung naisip mo na sumusobra ka na, hindi man tamang sisihin mo ang sarili mo, but that's a signifier na napatawad mo na siya kasi iniintindi mo na yung welfare niya finally. po. So the hardest Papa part is Jackson? over. Yes, ma'am. Naalala mo kanina, sabi ko sa'yo, there's something in me na alam kong kailangan kita. Mhm. Ito yun. Oo. Sobrang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Ito yun. Totoo. Parang magic. Thank you. Talaga pong alam ko sa sarili ko na kailangan kita. Sige. Kukuha ko ng allotment sa inyo. Nakatulong ako eh, ha? Pipirahin ko to. Well, thank you very much. No? If at some point tonight I was able to help you realize something, my honor. But I can confidently say that the hardest part is over. Sure ako dyan. Dahil finally iniisip mo na yung welfare niya. That's a good thing. Sana nga po, as days go by, mas maintindihan ko na siya. Mas bawasan ko na yung pag-iisip para sa sarili ko. Kasi sa tagal po, sa 2 taon, parang ganun yung nangyari eh. Parang hindi ko man sinasabi. Pero nandun ako ng, hindi, may kasalanan ka, di ba? Parang nandun sa loob ko na parang kailangan mo akong kagain kasi may kasalanan ka. Parang ganun. Grabe. Paano ko nagawa ng 2 taon yun? Huwag mo nang sisihin sarili mo doon. Hindi ka ba? Huwag mo nang, yung part na yun, it will not be healthy for you and for him, di ba? To blame yourself. Opo. Hindi mo ginusto yun. But I'm sure you learned something valuable, di ba? Kung maririnig to ng mister mo, I'm excited to hear what you want to tell him. Daddy, sorry sa 2 taon na araw-araw pinaramdam ko sa'yo kung gaano kasakit yung ginawa mo. Alam ko na sobrang bigat sa'yo nun.
sobrang bigat sa'yo na araw-araw, kailangan mo din patunayan yung sarili mo sa'kin na hindi mo na uulitin, hindi mo na gagawin. Sorry din kasi naging makasarili ako loob ng 2 taon. Salamat, salamat kasi sa araw-araw hindi ka naman talaga nag-fail na ipakita sa'kin, kamustahin ako, kamustahin ang mga bata, haharap ka sa'kin ng nakangiti tuwing magkausap tayo. Kahit kita kong pagod na pagod ka na, kahit kita kong hirap na hirap ka diyan. Salamat kasi sa tagal natin, sa dami ng pinagdaanan natin, hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod na gawin ang lahat para sa amin, para sa ikabubuti namin. Gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, may mga pagkakataon na maaaring hindi ka mabuting asawa, pero ang pagiging mabuting ama, hindi ka mag-fail dyan. Hindi. Yun ang masayang-masaya ko. Alam mo yun, sa kalagitnaan ng pagod mo, lagi mo pang ang tanong ay nasaan ang mga bata? Dad, napakaswerte ko. Napakaswerte ko magkaroon ng kagaya mo. Kung magkakaroon ng pagpapapili 10 beses o 100 man, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, ikaw pa rin. Hindi ko makikita ang sarili ko na mayroong ibang kasama bukod sa'yo. Salamat kasi dun sa literal na kalahati ng buhay natin, magkasama na tayo. Pero pinipili natin na talunin lahat. Dumarating ang pagkakataon na nalulungkot tayo, sabay tayong umiiyak, sabay tayong tumatawa, sabay tayong nagagalit pag minsan. Pero andito pa rin tayo. Sa totoo lang naman, di ko rin alam kung ano yung nakita mo sa akin. Ba't ganyan mo na lang ako kamahal? Pero wala akong masasabi kundi salamat. Salamat talaga sa lahat. Alam mo yung dumating na ako sa point na kailangan ko ng mag-take ng mga gamot na halos mapapaisip ka na kasi grabe na. Pero hindi ko nakita sa'yo na nagdalawang isip ka para sa akin. Grabe ka dun. Pag kinakain ako ng galit ko, sinasabi ko lang din sa'yo na ang pagsasakripisyo ko sa'yo ay ganun na lang.
Pero in reality, hindi eh. Alam mo yung nalulungkot ako kapag may pagkakataon na bila ng pagod at sakripisyo mo, ako yung nagbibigay pa sa'yo pagdating ng panahon na pagdating ng hapon na ba't di ka tumawag? O anong ginawa mo kanina? Pero Dad, grabe. Grabe yung tiyaga mo, no? Grabe. Wala akong masabi. Salamat din. Kasi pinatutunayan mo naman araw-araw na ayaw mo na bumalik tayo sa ganong pagkakataon. Mula ngayon, Daddy, hindi ako mangangako, pero susubukan ko at gagawin ko talaga na mas ayusin yung lahat. Yung pakikitungo ko sa'yo, ibabalik ko na yung hinahanap-hanap mo na pag-aalaga ko sa'yo, yung hindi man ako makatulong sa araw-araw na bigat mo dyan, sisiguraduhin ko hindi na ako makakabigat pa. Thank you sa lahat, Dad. Yun lang po. That's very touching. You don't need anything from me. From this point onwards, I don't even think you need that medication. Talaga po. Iyan lang naman inaantay niyong dalawa eh. Maging okay kayo. Opo. I'm excited for the two of you. Ako din po. That's good. That's good. Thank you, Papa Jackson. Thank you. We learned so much from you tonight. You know, it's always a joy to listen to a person who has gone through hell and back and still can forgive someone who caused the pain. And tonight, we are in the front seat of your story and we are so honored. I hope that the two of you will enjoy life together. Thank you for sharing with us your love story, ma'am. Salamat po. Thank you po. Hindi niyo po alam kung gaano ka gumaan ang dibdib ko dahil sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye po. Salamat po. Bye-bye po.